Mariing kinondena ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agresibong aksyon ng China Coast Guard sa ilang sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon pa sa Malacanang, hindi ito katanggap-tanggap. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita Live. Trixie, tinawag ng Malacanang na hindi katanggap-tanggap ang pinakabagong harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy na nangyari pa mismo sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi ng palasyo, marapat lamang na sundin ng mga umiiral na pulisiya lalo na ang arbitral ruling noong 2016 na nagbibigay ng maritime entitlement sa Pilipinas sa loob ng 200 nautical mile EEZ nito. Mariin din anya na kinokondena ito ng Pangulo. Ninanais ng Pangulo ang ganitong mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga ganitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Kinukondena po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari. Sinalag naman ng Malacanang ang naging pahayag ng Chinese Embassy spokesperson na ang Philippine Navy umano ang nag-provoke sa CCG sa pamamagitan ng pagbaliwala sa kanilang mga babala. Kung ano po ang kanilang naratibo, ganyan po ang kanilang maaaring sabihin. Hindi po natin to saklaw. Pero ang pinaninindigan po natin, kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel padating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials. Sa harap ng mga panibagong harassment, natanong ang palasyo kung kailangan na bang palitan ang estratehiya ng pamahalaan sa pagtugon sa mga ganitong insidente. Binigyang diin ng palasyo na mananatiling diplomatiko ang pamamaraan ng Pilipinas. Hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong puwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan. Patungkol naman sa nalalapit na sona ng Pangulo, kinumpirma ng Malacanang na ang PCSO Coral ang aawit ng lupang hinirang sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. In-house director mula naman sa RTVM ang siyang mangangasiwa sa kabuuan ng aktibidad. Bahagi raw ito ng kagustuhan ng Pangulo na maging simple ang kanyang sona. Yan po talaga ang plano at yan din po ang gusto ng Pangulo. Trixie, itinalaga naman ni Pangulong Marcos Jr. si dating Albay 2nd District Representative Joey Salceda bilang kalihim ng Presidential Legislative Liaison Office. At sa pahayag nga ni Salceda ay nagpapasalamat siya sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Pangulo at handa na raw siyang magtrabaho. Trixie. Okay, maraming salamat, Kenneth Pasyente.